Kasunod ng pagpapadala ng note verbal ng Pilipinas sa Chinese Embassy, binanggit ng Pangulo na nagkakaroon ng gray area dahil ginigiit ng China na kanila ang ayungin. Pinalagan yan ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabay payo na dapat maging maingat ang Pangulo. Nakatutok sina Ivan Mayrina at Lay Alves. Dahil sa pangaharang at pang-water cannon ng China Coast Guard, nagpadala ng Pilipinas ng note verbal kay Chinese Ambassador Wang Xilian kasama ang mga video at litrato ng insidente. Mismong Pangulo nagsabi niyan kasabay ng pag-iit sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea at patuloy ng pakikipag-usap sa China. We continue to assert our territorial rights in the face of all of these challenges and consistent with the international law and UNCLOS especially. But we still have to keep communicating with the Chinese government because we need to really come to a conclusion. Buti na lang, wala namang nasaktan, walang injury, ngunit magkukulang ang resupply na dinala sa Sierra Madre ngayon. Kaya kailangan nating isipin what we will do next. Pero sabi rin ng Pangulo, position ng China, sinasabi nila kaming may-ari nito eh. Tayo naman sinasabi hindi, kami ang may-ari nito. Kaya ipinagtatanggol namin. Kaya yun ang nagiging gray area ngayon na pinag-uusapan. May command conference din daw kung saan pag-uusapan kung paano tutugon ng Pilipinas sa insidente. Nangyari ang tensyon wala pa isang buwan matapos makipagpulong sa China ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Chinese President Xi Jinping. Naniniwala naman si Pangulong Marcos na wala itong kinalaman sa nangyari. Para kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, mali ang pagsabi ng Pangulo na may gray area sa nangyari. Walang gray area kasi may ruling na tayo eh. Sinabi ng Arbitral Tribunal, Ayungin Shoal is a low tide elevation, low tide feature, and forms part of the EEZ of the Philippines. It forms part of the exclusive economic zone. Under UNCLOS, only the coastal state, only the Philippines can put up a structure there. And no country can stop us from putting a structure there. Okay. China has no right whatsoever to stop us kasi that's our exclusive economic zone. Anya, dapat maging maingat ang Pangulo sa pag-ibigay ng ganitong mga pahayag. He should be, because that will not only confuse us but give aid and comfort to China, and our allies will be confused kasi sinabi ang allies natin, alam nila na that's already declared under the tribunal as part of the EEZ of the... Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ng palasyo ukol dito. Sabi pa ni Carpio, bukod sa wala raw karapatan ng China na pigilan ang Pilipinas sa paglalagay ng istruktura sa Ayungin Shoal, ang ginawa raw ng Chinese Coast Guard ay malinaw na paglabag sa United Nations Charter at sa United Nations Convention on the Law of the Sea. That is considered, that's a threat of force. Bawal. The UN Charter prohibits states from settling disputes by threat or use of force. All disputes must be settled by negotiation, mediation, arbitration, judicial settlement. That's the basic principle, foundation of the UN Charter. Mungkahi ni Carpio, manawagan ng Pilipinas sa ibang mga bansang kasapi ng United Nations na kundenahin ang ginawa ng China. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. At ako si Lay Alves. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.